at maliwanag may citizens participation para mag-behave itong mga magtatangkang abusuhin yung kapangyarihang muling ibinalik. Tama po ba yun? Gemma o sino po yung nagtataas ng kamay po? Ang pangalan po nila, go ahead. Rodolfo Undan, sir. Ikaw ko ay Pangulo ng Umani, taga Nueva Ecija. At ang sinasabi nating Umani ay utak magsasakang Novo Ecijano. Magandang araw mga kababayan. Ito po News That Matters. Ito na naman po tayo. Ate pong panonoorin itong ating mga kababayan dito sa video na to, yung mga ating mahal na kababayang magsasaka na kung saan sinasabi nila yung kanilang mga hinanaing dito sa Senado mga kababayan dahil sa sobrang panggigipit po ng gobyerno natin dahil kawawa po ang kanilang mga sinapit dahil halos wala na po silang kikitain dahil sa mga mahal na mga bilihin, yung mga kapag sila'y umaani, wala na pong natitira kundi tabla-tabla na lang. Ito, panoorin po natin tong daing ng ating mahal na magsasaka mga kababayan dito sa Pilipinas. Ito na po, pero wag niyo hong kalimutan muna bago tayo mag-umpisa, wag niyo hong kalimutan i-click, share at subscribe yung ating mga videos mga kababayan nang sa ganun napapanood ito ng ating mga kababayan dito at sa iba't ibang bansa. Maraming salamat po. Ito na po na tayo. Umpisan na po natin. Andito ang kasama nating mga farmers ng Nueva Ecija. Farmers, si Paeng na Moriano ay Hello po. magkatabing ilog lang kayo, kami, taga Nueva Ecija. At nais ko pong maghalahad ng konting nalalaman doon sa ibaba. Sige po, go ahead. Sige lang po. Ang una, ang Rice Tarification Act, RA 11203, at ang Agricultural Tarification Act, RA 8178, as implemented, ay hindi talaga yung pananaw ng mga taga Nueva Ecija. Kasi po ang Nueva Ecija ay undisputed talagang rice granary of the Philippines. 51,000 hectares na pinakamalaking probinsya sa buong Pilipinas ang napapatubigan dito sa ating... By the way, mga kababayan, bigyan muna natin ng shoutout itong ating mga kababayang magsasaka dito, taga Nueva Ecija. Napakaganda po dyan na minsan nadaan na ako dyan dito sa Nueva Ecija kung saan yung mga rice fields dyan. Yan kasi ang center of the rice fields in the Philippines. So, minsan, pagka namamasyal ako dyan, dati matagal na, mga tropa, nagmamotor-motor kami, nakikita namin yung mga magandang tanawin dyan. Napakalawak po dyan, mga kababayan. Shout out nga sa kanila dahil kung wala yung mga ating mahal na magsasaka, wala tayong kakaining bigas araw-araw. Wala tayo, mahugutom tayo. Ito na po, mga kababayan. Ang ikalawa ay yung Isabela. At nakita namin, itong mga magkasama namin magsasaka, nakita namin at talagang naramdaman na yun lang nangyari ito. Yung presyo ng palay na mas mura pa sa presyo ng pagkain ng hayop. Ang nakikita ng mga magsasakang Nueva Ecijano ay ang mga polisiya na tulad nito ay anti-farmers. Hindi makatarungan sa mga magsasaka at sa consumer. Alam nyo, kung wala ang farmers, walang whole rice food chain ng mangyayari. Walang magpo-profit ng mga ibang actors kundi sa pamamagitan ng magsasaka. Tama po yan. Samantalang sila, do sa rice tarification law na yan, rice liberalization at yung pagbaba ng taripa, ay sila, tayo, ng mga magsasaka ng Nueva Ecija, lalo na, ang tinamaan.
Bakit nangyayari ito? Nagtiis kami ng 6 na taon. Matyasaga ang taga Nueva Ecija, pero huwag niyo na po namin hintay natin na sa iba ang maisip na nila. At BBM, mahal na Pangulong BBM. Ito, pakinggan nyo naman itong mga hinaing ng ating mga magsasaka dito sa Nueva Ecija. Parang awa mo na. Dahil itong mga ito, shout out sa kanila. Isa itong mga marangal na trabaho. Dahil kung wala ito, wala po tayong makain dito sa buong Pilipinas. Diyan nang gagaling yung mga kinakain natin kapag tayo gutom. Pakinggan mo naman to. Itong mga hinanaing ng ating mga kababayang magsasaka. Pakitulungan naman po. dapat niyong malaman na ang Nueva Ecija pala, very productive. Nandyan lahat ang Department of Agriculture ay ando sa Nueva Ecija. Itong mga kasama natin, PhilRice, PhilMec, lahat ng mga Philippine Carabao Center, ang tinatawag na Science City of Muñoz, pag pumunta po kayo diyan, para kayong nagpunta sa, nakikita na nyo lahat ang dapat na teknolohiya na dapat gamitin dito sa Pilipinas. Bakit? Ang kalaban ng mga rice farmers, local rice farmers, ay yung importation. Talaga bang tayo sasandal sa importation? There is one alternative only, local production support. At yun ay dapat isa katuparan na ngayon. Ayan po, mahal na BBM, Pangulong BBM ulit. Ito, nakikiusap po kami na instead of kumuha ka pa ng mga bigas na galing sa ibang bansa, yung mga imported na yan, mas mahal pa kesa dito sa bigas na galing sa sariling atin, yung dito sa Nueva Ecija. Dapat, suportan na lang po natin yung sariling atin. Huwag nang kumuha ng mga imported. Ang nakikita na solusyon nitong mga polisiya na yan ay parang band-aid solution lang. Mga pangsamantala. At yun ay konselo di bobo kung sakali. Hindi pang food security. It is a sign of food insecurity. Doon lang tayo umaasa sa imported na bigas. Kung kailangan kalimutan nitong importation, dapat kalimutan na hanggang maaga. Kung kailangan na tayo ay umasenso, dapat yung bigyan ng pansin Sariling ay atin. yung main actor ng mga magsasaka, lalo na taga Nueva Ecija, na kung saan ang pinanggagalingan ng I agree po, tatay. bigas sa Metro Manila ay dito sa Nueva Ecija. Iikot pa kami sa Tarlac, Bulacan, Pampanga, para makarating dito sa Nueva Ecija, 4.5 oras. Samantalang 1 oras lang, kung tutirin mo, 100 kilometers, may tuwid na daan, nandun na sa Nueva Ecija, nandun sa Metro Manila. Yung mga taga Metro Manila, hindi na pupuntahan namin, buti doon nabibili sa bigas, doon sa Nueva Ecija. At yun ay napakamura. Kaya ang posisyon namin, kasi nung bago lang ako ay isang farmer, pero professional agricultural and biosystems engineer. At nag-assistant secretary din ako ng Department of Agriculture, naging NIA administrator, at naging professor at presidente ng Pangulo ng Central Luzon State University. Yun. At nakita ko na talagang dihadong-dihado ang mga magsasaka. Kaya ako, pinili na nila para sabihin mo, Doc Rudy, na ang aming kalagayan ay hindi na talaga, kung hindi malulunasan, tayo, iba na ang ating gagawin. Sabi ko, yung gobyerno ay pinipilit nilang paligayahan tayo. Pero
parang naliligaw na dapat hindi. Ayan po yung pahayag ng ating mahal na kababayan na taga Nueva Ecija, mahal na Pangulo. Sana magawa na natin ng paraan to para naman na itong mga magsasaka natin tatangkilikin naman natin yung kanilang mga produkto. Wag na po tayong bawas-bawasan na po nating umasa dito sa import. Hindi naman tayo kumukuha sa mga imported. Sanay na tayo dito sa sariling atin natin. Naiisip yung mga pagsandal sa pader. Ginoong Undan. Yung Bantay Oxy Association, si Gemma. Oo. After this, we will give PCC. Asan ang PCC? You have a position paper if you can place it on record later, no? Okay, go ahead, Ma'am Gemma. Mga kababayan, pakinggan din po natin tong isang pahayag ng ating mahal na kababayan na si Ma'am Gemma. Ito na po. Ano yung Oxy? Okay. Occidental Mindoro po. Sige, go ahead. Mr. Chair, magandang umaga po. Nasa amin na yung position paper ninyo, no? Opo. Okay, but go ahead, sige. Magandang umaga po Magandang sa umaga iyo, rin. Mr. Chair, at sa lahat po ng naririto. Ako po ay si Ginang Gemma Tabian, ang presidente ng Bantay Oxy, Occidental Mindoro po. Ako po ay nakarating dito kasama ng may nagtaguyod po na isang tao upang makarating kami rito sa bulwagang ito. Ako po ay isang anak ng magsasaka at hindi po ninyo katulad na nariritong lahat ngayon na kayo ay may mga masteral degrees. Ako po ay napakababa ng aking pinag-aralan. Subalit bilang isang anak ng magsasaka ng Occidental Mindoro, tumayo po kami. Tumayo po ako. Ito po mga kababayan, ang pahayag ni Ma'am Gemma na isang kababayan natin na magsasaka. Ito, panoorin natin yung kanilang mga pahayag dito dahil nga po dito sa mga nangyayaring mga paggigipit din sa kanila dahil nga po mahal na rin yung mga gastos nila. Ito ipinapaliwanag nila dito sa Senado na humingi ng tulong dito sa Senado. By the way mga kababayan, naglalambing lang po, huwag nyo kalimutan i-share, like, subscribe ang ating mga videos nang sa ganun napapanood dito ng ating mga kababayan dito at sa iba't ibang bansa. Maraming salamat po mga kababayan. Eto na po tayo. Tumawid po kami ng dagat upang marinig ang aming boses sa Occidental Mindoro sapagkat hirap na po ang magsasaka ng Occidental Mindoro. Wala po kaming ibang inaasahan na tutulong sa amin kung kaya't kami po ay nag-inisyatibo lumakad pa parito. Iniwan po namin ang aming mga pamilya, iniwan po namin ang aming mga palay na kung saan kahapon daw po ay inabot ng ulan. Napakasakit po sa isang anak ng magsasaka na ang aking tatay ay napakatanda na. Malapit na pong tumalikod sa langit ang aking ama. Subalit hanggang ngayon, mahirap pa din. Ang ibinuhay po sa amin ng aking ama at ina ay ang pagsasaka. Kung kaya, yun din po ang ibinuhay ko at ibinuhay namin sa aming pamilya. Na umaasa po sa Mabuhay po kayo, Ma'am Gemma. Maraming salamat po sa inyong mga samahan din dyan na nagtatanim ng mga palay para may makain po ang ating mga sambayan ng Pilipino. Dahil nga yung trabaho ninyo, huwag nyo, isa pong marangal na trabaho yan. Dahil kung wala kayo, wala hong makain yung mga estudyante at lahat ng mga Pilipinong nandito sa Pilipinas ngayon, mga kababayan. Dahil napaka-importante po yung trabaho ninyo. Kayo po isang bayani para sa amin. Dahil po kayo, kung wala po yung katulad ninyo, mga magsasaka kayo, ang hirap po, wala po makain ang ating mga kababayan. At lalong mahal sigurado ang bilihin ng mga bigas na yan kung wala po kayo. Kaya maraming salamat po. na kami, mahal na Pangulo, Mr. Chair, naaasenso kami. Dahil sa pag-aakala naming kami ay aangat dahil sa mga makabago at magagandang teknolohiya na ibinibigay ng pamahalaan. Subalit, nagkamali po kami. Ang amin pong mga anak ay halos ayaw nang tumapak sa lupa
Dahil ang alam po nila ay walang kapupuntahan, walang patutunguhan ang pagsasaka. Yan po ha, mga Dahil kababayan. Ha? nakikita po nila, magmula po nang sila'y bata, magpahanggang sa ngayon, hindi po kami umaasenso. Kung ano po ang ipinakakain sa amin ng aming tatay Noy, yun pa rin ang ipinakakain namin sa kanila. Kung kaya po, Mr. Chair, noon pong minsan kayo ay nag-post sa inyong FB, ako po ay nag-comment. Mhm. Mr. Chair, mahal na senador, ang sabi ko po doon, mahal na senador, magmadali ka sa pagsaklolo sa aming mga magsasaka. Magmadali ka sapagkat kami lubog na. Patuloy po kaming lumulubog, Mr. Chair, dahil sa nangyayari. Sino po ang pinayayaman natin? Sana po, mahal na Pangulong BBM, kung naririnig nyo to, maawa naman po kayo dito sa daing ng ating mga kababayang magsasaka. Bigyan na lang po ito ng papansin at magawan ng paraan dahil naman po itong mga to ay kailangan nila ng ating mga tulong. Gawin na po natin yung trabaho natin, mahal na Pangulong BBM. Huwag na po tayo patulog-tulog dyan sa pansitan. Ang ibang bansa. Bakit? Dahil po sa pag-i-import natin ng bigas. Sa pag-i-import natin ng iba pang mga produkto. Kung kaya po, ang 20 pesos na bigas, siguro po sa marami sa atin ay napakaganda sa pandinig. Subalit dilubyo po ang nangyari sa magsasaka. Dahil ito po ang naging sanhi kung bakit bumagsak at sumadsad ang presyo ng palay. Mr. Chair, napakalaki po ng halaga na nawawala sa magsasaka. Pamula po ng ang RTL ay naging batas. Ang National Food Authority po na siyang inaasahan ng marami sa aming mga magsasaka, nawala po ang kanilang kapangyarihan. Sila po ang inaasahan namin, nayayakap sa amin. Gustuhin man po nila subalit hindi nangyayari. Doon po sa sinasabi na traders daw po ang nagbebenta sa NFA, sa amin po sa Oxy, pinatutunayan ko po dahil ako po ay 1999 pa lamang ay nasa NFA na. At ako po ay isang coordinator at isang chairman na ng isang kooperatiba. Ito po ay pinabubulaanan ko. Hindi po nangyayari na ang traders ang nagbebenta ng palay sa National Food Authority, partikular sa Occidental Mindoro. Lalo po ngayon sa ginawa ng ating administrador o kung sino pa man ang nagpanukala na 100 per bag, per farmer ang pwede naming ibenta. Lalo po kaming naghirap. Sa totoo lang po, bago ako umalis, papunta dito, meron pong isang magsasaka tumawag sa akin. Ayan po mga kababayan, lahat na lang ng ahensya ng ating mga gobyerno dito ay may korupsyon. Katulad dito, ito pong NFA na ngayon dito na bubulilyaso dahil nga po dito sa mga pahayag ni Ma'am Gemma, nakikita po yung mga korupsyon ng NFA na itong ginigipit yung ating mga local rice farmer. Kaya ikaw BBM, gawin mo na po yung trabaho mo, maawa ka naman na dito sa ating mga kababayan. Hindi ka na naawa dito sa ating bansa na walang pinag-uusapan sa buong mundo, yung mga nangyayaring kahihiyan dito, yung mga lahat ng kaguluhan. Pakiayos mo naman yung inyong administrasyon. Humihingi ng tulong. Nasa ospital ang asawa. At kahit po ngayon, maaari ko po itong patunayan sa inyo. Humihingi po siya ng tulong dahil hindi niya maibenta ang kanyang palay sa National Food Authority. Bakit? Dahil hindi po siya nakasama sa isang kooperatiba, hindi naman po niya kakayaning pumunta ng opisina para mag-individual. Dahil wala po siyang kakayanan. Kaya kayo, nasa NFA dyan,
Gumising na kayo, pati itong ating mahal na kababayang mga magsasaka, ginigipit ninyo. Pati na rin kayo, sumama na rin kayo dito sa mga pandarambong. Grabe na talaga itong mga gobyerno natin. Sana dumating ang araw, may makarama din kayo sa pinaggagawa ninyong panggigipit sa ating mga mahal na kababayan. Humingi po siya ng tulong sa akin sapagkat wala daw po siyang pambili ng gamot. Hindi po ako nakatalikod. Sa totoo lang, hanggang kagabi iniisip ko silang mag-asawa. Wala daw po siyang pambili ng gamot. Hindi ko po kayang talikuran ng aking kapwa magsasaka. Naghanap po ako ng pera, itinakbo ko po sa hospital. Sabi ko, Tay, ibili mo ng gamot si nanay upang nang sa ganon, makatawid ang buhay. Oh, kaya kayong mga magnanakaw dyan, kayo nagpakasasa kayo sa mga pera, yung mga yaman namin, ng yaman ng taong bayan na hindi naman galing sa pinaghirapan ninyo. Ngayon, tignan nyo to yung kababayan natin na sila na rin daw nagtutulungan dahil sa hirap ng buhay, wala naman silang maasahan dito sa gobyerno natin. Sana gumising na kayo, ha? Sana po, Mr. Chair, sa mga nangyayaring ito sa amin sa buhay namin sa Occidental Mindoro, at hindi lamang po siguro sa Occidental Mindoro nangyayari ito. Sa buong Pilipinas po. Gaya po ng sinabi ko, magmadali ka po sa pagsaklolo sa amin. Dahil baka sa susunod na anihan, hindi na kami makapagsaka. Katulad po ngayon, dinaanan kami ng kalamidad, ang Opong. Mr. Chair, sa 1 hektarya ang inaani namin, napakaganda na kung kami ay umani ng 30. Mr. Chair, saan kami kukuha ng ibabayad namin sa aming mga utang? Saan po kami tatakbo? Wala po kaming ibang tatakbuhan. Sapagkat kapos na kapos ang pagmamahal ng gobyerno sa aming mga magsasaka. Bagaman, binigyan kami ng mga farm machineries ng PhilMec. Maraming salamat po sa pamamagitan ng DA at ng PhilMec. Maraming salamat po. Subalit hindi po sapat. Hindi po Rinig sapat. nyo yan, ha? Sapagkat ito po, buhaya. mga makinaryang ito'y ginagamitan din namin ng puhunan, ng fuel, ng mga Crudo. pyesa na kapag ka nasisira, sobrang mahal. Katulad po ngayong bumagsak ang presyo ng palay, paano po namin i-operate ito? Eh napakamura ng presyo ng palay. Sa ginawa pong 100 per farmer, paano namin ibebenta yung hunos? Saan namin ipapangalan yon? Kung ang nakalagay lamang po sa akin kahit na 1,000 hektarya ay 100 lang ang kukuhanin. Paano po namin ito masusolusyonan? Mr. Chair, sana po matulungan nyo kami. Ayan po mga kababayan, ha, yung pahayag ng ating mga mahal na magsasaka dito sa Pilipinas na kung saan naginigipit sila ng ating mga kababayang nasa administrasyon ni Marcos. Lalo na yung mga nasa NFA na yan. Ginigipit nila tong ating mga kababayang magsasaka. At tinetake advantage nila yung mga position nila. So dapat talaga dito sa mga dapat talaga makulong tong mga to. Pagbabayaran nila to yung mga ginawa nilang panggigipit sa atin. Inuuna muna nila yung pangungurakot nila kaysa dito sa ating mga kakapakanan ng ating mahal na kababayang mga magsasaka. O ayan po mga kababayan, grabe yung mga nangyayari dito sa Pilipinas. Ito po yung mga puro problema ang sinapit natin. Wala pa rin nangyayaring maganda, puro na lang problema, puro stress na lang yung binibigay. Mga kababayan, hanggang dito na lang muna tayo. Huwag niyo mong kalimutan i-share, i-like at subscribe ng mga videos na to. Nang sa ganun napapanood dito ng ating mga kababayan dito at hindi lang dito kundi sa iba't ibang bansa na may mga kababayan din tayong mga nanonood doon at ina-update lagi yung mga news dito sa Pilipinas. Ayan po mga kababayan, maraming salamat na naman. News that matters and God bless.